Showbiz fanatics, panliligaw ni Mr. Alden Richards sa pamilya ni Miss Catherine Bernardo abay viral at pinag-uusapan sa social media. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ka po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bago tayo magpatuloy ay meron pong post yung RM ni Mr. Alden Richards patungkol po sa isang scam na kumakalat po ngayon. Talagang included kasi si Alden Richards sa GMA Sparkle Artist Center kung saan pinayuhan niya or parang nag-warning po ang Sparkle dahil parami ng parami ang mga nabibiktima, no? Kasi may mga tumatawag na mga tao sa bawat talents na parang pinaghuhubad sila at sinasabi na may offer sa kanila yung ginagamit yung pangalan ni Attorney Annette, no? So kung gusto niyo po mapanood yung buong ulat na yan, nandun po yan sa vlog po ni Madam or ni OG Diaz sa kanyang showbiz updates na parami ng parami yung mga ini-scam na sinasabi nila na yung call na yon or yung offer na yon is came from GMA Sparkle pero hindi. Si Alden. So ngayon panoorin muna natin to. Alam mo, natutuwa ako kasi di ba pinag-usapan natin yung sushi boat na katatpa si Alden. Correct. And then may panibago na naman palang pinadala si Alden na mooncake. At wala mukhang mamahalin yung mooncake dahil galing pa sa diba? Sa Shangri-La Hotel. Diba? Na-post yun, naging viral yun sa mundo ng content. Tapos, nahulaan nila na yung mooncake na yon ay parang ipinadala para kay Mami Min. Okay. Kay Min Bernardo, nanay ni Catherine. Kasi habang binubuksan yung box ng mooncake, ayun nakalagay nga doon, sa Shangri-La Hotel. Bongga, may kita yung kamay ni Mami Min tapos yung mga alaalahas niya. Ngayon na kala ko nga kay Catherine, pero medyo mataba yung daliri, tapos may sing-sing na mamahalin. Oo nga, so kay Mami Min yun, talagang, tapos tinag niya pa si Alden. Tapos yung sister ni Catherine, ang pangalan ay Chrysler, no? Si Chrysler Bernardo. Kaya pa ang tawag niya nga kay Alden ay Eduardo. Dahil si Eduardo, ang name ng character niya, ni Alden sa Pulang Araw. Pulang Araw. Talbog, diba? Kaya sabi ang ganon, sa isang radio station nga ng Abante kasama si Mr. Ray Pumaloy and Mr. Dondon Sarmino kung saan araw-araw ata ng kanilang show dito po sa nasabing radyo, ang talagang pinag-usapan nila it's about Catherine and Alden Richards, which is good kasi part din po na parang nagagamit din yon for them to promote yung upcoming movie. Pero alam nyo po ba na mas kakaiba yung mga ipinapakita ni Alden Richards kasi talagang todo suporta ang lahat ng pamilya ni Miss Catherine Bernardo kay Alden. Totoo nga yung mga bali-balita noon na naiulat ni Manay OG Diaz sa kanyang showbiz channel na pasado nga daw di umano itong si Alden Richards sa pamilya ng Bernardo. Pero alam nyo po ba, patapos mo lumabas yung mga ganitong balita, tinawag po ng isang creator na sina Ivara Lopez na dilulo daw tayong mga kat din kasi daw mas magulat daw tayo kung si Ate Kay nang magganyan sa IG niya. Kahit napatawad nun si Jutes, never niya ipopost sa IG si Tumbong. Ayun, di ko alam kung sino yung sinasabi niya dito or kung pro-cut din ba siya or anti-cut din. Kasi parang kine-question nila dito yung pagbibigay or pagpo-post nga ng pamilya ni Miss Catherine Bernardo, yung mga kapatid ni Tin na pinopost yung mga binibigay at pinapadala ni Mr. Alden Richards sa pamilya Bernardo. So, tinawag niya pang dilulo, no, yung mga naniniwala. Well, anyways, alam niyo po, ganito lang yan. Nakikita naman natin na hindi naman po mag-e-effort, diba? Hindi po gagawa ng ganun katinding effort si Mr. Alden Richards. Padalan mo ng isang iconic boat na sash na alam mong favorite ni Miss Catherine Bernardo para sa pamilya ni Miss Catherine kung hindi naman talaga niya nililigawan. Ibig sabihin lang niya, nagpapapogi point si Mr. Alden Richards sa pamilya ni Miss Bernardo o ni Miss Catherine para nga naman, diba, makuha niya yung heart ng family. Dahil yung panliligaw kasi niya, dahil probinsyano si Alden, traditional yung panliligaw ni Mr. Alden Richards. Ang inuuna niya yung family ni Miss Catherine
And then the next one, syempre, kapag nakuha niya na, syempre, habang nililigawan niya si Miss Catherine, ito yung mga assessment ko to sa mga nababasa ko, sa mga nababalitaan ko, at naririnig ko sa social media. Pero syempre, ang pinaka-the best dyan, yung pag-amin mula sa kanila. Yun yung pinaka-best. At ang pinaka-aantay natin, yung interview po nila na heart to heart, diba? And hindi maiiwasang matatanong yan tungkol po sa tunay na estado ng kanilang relasyon. So, nakakatuwa lang kasi parang everything fall into a right places. Lahat po ng bagay umaayon dun po sa nakikita natin at nararamdaman natin towards Kat din. Nakikita natin that Alden Richards nagpadala siya ng mooncake. Magkano ba ang mooncake sa Shangri-La pagaling? Nagpadala ng kung ano-anong pagkain. Talagang pinatataba niya ang pamilya ni Mr. Alden Richards. So, dahil dyan, itong si Miss Catherine napapa-like sa mga quotes na talagang somebody's giving them a new energy. So, kayo na ang humusga. And for that, magbasa tayo ng inyong mga komento. Sabi ni Ma'am Marites, tama Miss Dareds, possible si Alden yon kasi wala naman palaging kasama si Alden lang. Maraming ganap na magkasama sila kaso hindi inilalabas sa social media for respect sa kanilang dalawa. Low key. True po yan. Marami po silang mga ganap sa buhay na mas minamabuti nila na i-keep na lang sa kanilang mga sarili. Kasi nga, yun nga, low key. And at the same time, parang natuto na rin kasi si Catherine na pag inilatag niya lahat 100% sa publiko, parang sometimes, diba, parang hindi naiiwasan na dinidiktahan siya sa mga nais niyang gawin or maramdaman, diba? This time, mas maganda na rin siguro yun. Sabi ni Ma'am Shiberji, hi Ma'am Dars, thanks for Kat Den updates again. God bless you more. Wow, tears of joy ang aking nararamdaman kasi we believe na ang Kat Den ay lalagpasan ang Dongyan. Yes, I believe Ma'am Dars na super ganda ang HLA kasi kung gaano ang kalagayan namin ng OFW kasi mahirap na masaya ang buhay namin ng OFW. Masaya pag ikaw ay makatagpo ng mabait na amo. Ma'am Dars, may isang vlogger din na lagi din nag-a-update yung tungkol daw dun kay Alden at Ding Dong Dantes sa magkakaroon daw sila ng movie. Which is, ako po sa tagal na, kumbaga nagre-research po ako sa kanila mga upcoming projects. Parang wala pa naman pong naka-line up na mga projects with Alden and Ding Dong. Ang parang naririnig ko lang is Alden and Nadine Samonte kasi parang tinanong si James Reid kung gusto niyang gumawa ng pelikula with Nadine, parang ayaw niya muna kasi parang na culture shock siya dun sa mga bashing na naranasan niya dahil mula nung napabalita na hiwalay na sila at ang ipinalit niya yung kaibigan nilang si Isa Pressman na kapatid nitong si Miss Pressman. Kayo na po ang mag-research, no? Nakalimutan ko yung pangalan niya. But anyways, yun po yung parang nababalitaan ko. And that's really possible kasi mga actors and actresses yan eh. So, possible talaga na mai-partner sila sa ibang mga actors at ibang mga actress. Huwag na po tayo magtaka doon. Talagang mangyayari po yan. Sabi pa ni Ma'am Shi, magsasama ata sila sa movie. Ayo, Ma'am Dar, sa panood ko nga yung interview nila na ang loyal ni Daniel cheater ay si Summer niya. Talagang bastos na angas si Daniel. Sa interview niya, naawa nga ako kay Miss Catherine sa ginawa ni Daniel. Umiyak ako sa itsura ni Miss Catherine sa interview nila. Bayat siya doon at gustong umiyak si Miss Catherine pero pinipigilan niya. Anyway, God's will yan. Break up nila kasi how Miss Catherine so blessed right now. Anyway, God bless everyone. Ayan. Napanood. Alam niyo po, nung pinood ko po yun dun po sa YouTube channel ni Berry Wang, mapapanood nyo yan. Nakita nyo po si Catherine kung paano iwan-iwan ni Daniel. Kaya dun talagang nahalata na may na sila dun, may gap na, meron ng pag-aaway, meron ng on the rock na yung relationship nila. Tsaka yung mga sagot ni Daniel, 'di ba? Tsaka yung habang magkatabi sila, makikita mo sa gesture na halos ayaw dumikit ni Daniel at ni Catherine sa isa't isa. Na parang si Daniel yung parang that time parang nagmamalaki siya until such time na lumabas na yung katotohanan. Siguro na-shock din si Daniel. Ito po, point of view ko lang, na-shock din siya na alam ni Miss Catherine Bernardo ang lahat ng mga nangyari. Kaya nga sabi ng kapatid niya, diba? We know what you did last summer. Diba? Naintindihan nyo yun? Ayan yung mga usap-usapan sa SOCMED But anyways, that's really past. Dito na lang tayo, mag-move on na tayo sa present. Sabi ni Mr. Renato, ang dami ko nababasang quote today, both Alden and Kat. Ang ganda lahat ng mga nilike nila, mga quotes.
It only shows that current state of mind right now, how the pill sobrang akma sa kanila ng Kat din. Ito ang hinahangaan ko sa couple na to. Masyadong matatalino. You need to deeper understanding and comprehension of the quotes. Hindi pwedeng sabaw mag-isip ang mga tao. Lutang. Nakakatawa lang. True. Totoo po yan. Tama yung sinabi ni Mr. Renato. Kapag po meron silang ipinopost, talagang mag-iisip ka talaga, 'di ba? Kailangan mong i-research, kailangan mong unawain, kailangan mong intindihin, at kailangan mong lawakan yung pag-iisip mo kasi kapag tatanga-tanga ka, hindi mo maiintindihan kung anong ibig sabihin ng lahat ng yun. So anyways, maraming salamat po sa inyong mga komento, and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV. God bless everyone! Pero kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEds TV. And also, I have my TikTok account, which is DarEds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!